Jericho Rosales, posible nga kaya, na makabisita sa Itbulaga. The Bark Ads main, nagulat sa sinabi ni Alan Kay. The Bark Ads Riza, kinatuwaan ang pagiging part ng Singing Queens. Mga Singing Queens, bakit 6 na daw ang members? Ngayong Miyerkules nga September 25, 2024, na uumpisahan natin sa segment na Periphery, ay dahil kulang ang mga Singing Queens, ay si The Bark Ads Riza naman muna ang nag-cut ng cards, at kasama naman ni Singing Queen Ann ang iba pang mga Singing Queens, na may hawak na mga cards. Kinatuwaan pa nga ng mga manunood si Riza, dahil may dala nga ito, na gagamitin niya palang tungtungan para maabot niya ang table at ang mga cards. Ganon na rin nga ang mga The Bark Ads, lalo na nga si Bossing at mga Periphery Angels na sina Maine at Miles, sa ginawa namang pag-cut ng cards ni Riza, na makikita ngang hindi pantay-pantay. Na kung ikukumpara nga naman kasi kay Singing Queen Ann. Kaya naman, makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito nila Bossing, lalo na nga si Maine at Miles, dahil hindi nga naman kasi pantay-pantay ang pagkakahati ng cards ni Riza, na sa mga hindi nakakaalam, ay may kabigatan din. Na kinaaliwan din naman ng mga netizens. Na matatandaan pa nga, sa episode ng Itbulaga noong Martes September 24, ay tila nagkaroon ng bagong member ang mga Singing Queens, matapos na sumama nga si Maine sa performance ng mga ito, bago magsimula ang segment na Periphery. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens, dahil sa kakulitan nga ni Maine, ay tila naging bago, at pang-6 na member na nga ito ng Singing Queens. At sa segment naman na Gimme 5 laro ng Tropang Henyo, na sa Grand Finals o sa Championship naman, ay pwedeng makatanggap ng 200,000 pesos, at Christmas Party Package ang mananalo dito, nakaabang-abang na nga. Nagkaroon pa nga ng kaunting pag-uusap, si Bossing at ang technical committee na si Alan, dahil tinanggap ng board ang kape, pero ayon naman sa tanong, ay English ang hinahanap dito. Kaya naman, ay ayon kay Alan Kay, ay hindi nila tatanggapin ang kape, dahil malinaw naman na English ang hinahanap sa tanong. Nagulat pa nga dito si Maine, matapos na siya ang ituro ni Alan, na nagsabi daw na wag tanggapin ang word na kape. Na kung saan, ay makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Maine, matapos na siya ang ituro dito ni Alan Kay. Na baka daw siya ang abangan, ng mga ito pagkatapos. Bumisita pa nga live sa Itbulaga, si Kira Bollinger at si L.A. Santos, para naman mag-promote ng kanilang movie na Maple Leaf Dreams, na showing na ngayong Miyerkules September 25, 2024. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At dahil isa din sa cast ng Pajak Princess si Kira, ay iprinomote na rin niya ang huling linggo ng Pajak Princess, kasama si Miles, na kung saan ay maraming nang dapat abangan sa huling linggo nito. Samantala, nakasama pa rin naman si Kira Bollinger sa segment naman na Bawal, Judgmental Ka Ba?, na kung saan ay isang panibagong topic, at kwento na naman ang naibahagi dito ng mga choices.
Dito din na, ay napag-usapan din si Jericho Rosales, na Mr. Pogi Grand Winner ng Eat Bulaga noong 1996. Na nagsimula nga, matapos naman na masabi ni Liz, na isa naman sa mga choices sa segment na ito, na si Jericho Rosales daw, ang kanyang ideal man, na idol din niya. Kaya naman, ay agad na nabanggit nga dito ni Alan Kay, ang pagiging part ni Jericho sa Eat Bulaga, nang manalo nga ito sa Mr. Pogi noong 1996. At dahil nga ayon kay Liz, na gusto daw nitong makita si Jericho Rosales ng personal, ay sagot naman dito ni May na, maybe next time daw. Pero, biro pa nga dito ni The Bark at Alan, na pwede naman daw nilang tawagan si Jericho, at papuntahin sa studio. Pero, pwede nga kayang makabisita si Jericho Rosales sa Eat Bulaga. Yan nga ang tila naging tanong, at request ng ilan sa mga netizens. Na matatandaang, noong 2019, ay napanood ang interview ni Jericho Rosales sa kwentong Eat Bulaga, bilang parte ng kanilang anniversary noon. Na kung saan, ay ikinwento niya dito, kung gaano kalaki ang naitulong ng Eat Bulaga sa kanya, at kung nasaan siya ngayon. Nabanggit pa nga niya dito, na hindi daw niya alam kung nasaan siya ngayon, kung hindi siya napasali sa Mr. Pogi ng Eat Bulaga, dahil dito daw nagsimula ang kanyang career. Na matatandaang, matapos na muling bumisita si Janine Gutierrez sa Eat Bulaga, at maglaro naman sa segment na Bawal, Judgmental Ka Ba? Noong September 20, 2024, para i-promote ang Lavender Fields, kung saan ay kasama din na si Jericho, ay marami nga ang mga nagtanong dito, kung bakit hindi nito kasama si Jericho sa pagbisita nito sa Eat Bulaga. Na napag-usapan na rin natin. Kaya naman, hindi nga siguro imposible na one time, ay mag-guest si Jericho sa Eat Bulaga. Ano ba sa tingin nyo mga Dabarkats at mga ka-highlights? Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?